Isang mapagpalang araw muli sa ating mga ka-TH. Bago po ako mag-umpisa sa pagdekod po, pinadala po ng ating ka-TH ay isang marker din mga ka-TH. Isang old century, isang puno na mukhang matanda na po itong puno nito. Na pinadala at nagpapatulong po ng ating isang ka-TH para i-decode po itong old tree mga ka-TH. So bago po tayo mag-umpisa ay aking sinat out ang Turukan TH Explorer from Zamboanga del Norte kay Mr. Rolly Adlaon Look. Yung nga pala mga ka-TH, yung si Mr. Rolly Adlaon Look at mayroon siyang YouTube na Turukan TH Explorer. At yan mga ka-TH ay gumagawa po ng treasure hunting equipment. Isang Philippine made, so sariling atin mga ka-TH. Ito'y isang magaling na gumawa ng scanner locator, Japanese one, aurameter, yung mga ka-TH. So, kung gusto nyong makaabil, bumili sa kanyang ginagawang treasure hunting equipment, PM lang kayo sa kanyang Facebook mga ka-TH or sa Turukan TH Explorer. So, ang magaganda mga ka-TH yung kanyang mga ginagawang treasure hunting equipment po, lalo na po yung kanyang scanner locator na mayroong single antenna, tatlong klase, may double antenna at mayroong triple antenna. So yung kanyang mga ka-TH, yung kanyang triple antenna mga ka-TH ay nakahits na po ng 8. Mayroong itong huli ay nakahits po ng Burma Gold Bar somewhere in Davao de Oro. So ang ganda, napakagaling ng itong kanyang scanner locator dahil may 8 nang nakahits. So PM lang kayo sa kay Mr. Adlaon Look. So tuloy, ano na tayo mga ka-TH, atin ang i-decode. Tulungan niyo po ako sa pag-decode mga ka-TH sa isang pinapadala na ka-TH nating isang old tree. Isang old tree na kahoy na ito'y naka-deform, mukhang nag-form ito ng letter N. So maganda itong sign ito, mukhang mga legit po itong marker nito. Pwede magiging marker dahil nga ito'y sobrang katandaan na, nasa mga 80 to 90 years old o 100 years na itong puno na ito mga ka-TH. So mga ka-TH, sabi ko muli, aking muling pinaalala po sa inyo, kapag mga puno mga ka-TH, pwedeng may nagbabantay na yan. Sabi nga nila baka may kapre yan, duwende o ibang nilalang na pwedeng nagbabantay sa isang item, kung mayroon siyang item sa paligid na yan, sa malaking puno na yan. So nandiyan mga ka-TH yung paggalang, yung dapat may alay po tayo dyan mga ka-TH. Bago tayo mag-start ng pag-treasure hunt, paghuhukay dyan, pag-digging dyan, o ano pang dapat may ritual mga ka-TH. Pwede nyong alayan ng mga pagkain dyan o ano pang daldalan nyo. So hingi ko po kayo ng pahintulot po sa kanila. Dahil hindi lang tayo mga ka-TH ang nilalang dito sa mundong ibabaw mga ka-TH. So ito mga ka-TH, atin ang umpisahan. So itong isang punong kahoy na ito yung tinatayang sa mga 90 years old ang edad nito. So pwedeng magiging isang marker po ng Japanese regime noon. Kasi nga ang mga puno, lalo na po yung mga puno na tuog, akasya, baliti, mangga o yung mga matitigas na mga puno noon na pwede siyang tumagal. So ito po isang nakikita ko sa puno nito ay na-deform na siya at mukhang letter N. Maganda po itong mga ka-TH.
So ito mga ka-TH, mayroon ko ditong illustration siya mga ka-TH, mayroon siyang pointing down, yung pinaka-bend diyan na buko ng kahoy, nakaturo po sa baba. So i-check yung mga ka-TH mula diyan sa puno, 2 to 3 or 4 meters distance from mula sa puno. 2 o 3 o 4 na metro mula sa puno. I-check nyo mga ka-TH. Gamitan nyo ng metal detector o ng scanner locator. Ito yung sa bandang east. Kasi naka-pointing siya down, east, pointing east mga ka-TH. I-check nyo, i-metal detector nyo, distance from puno, 2 to 3 or 4 meters. Ayun yung hagurin nyo mga ka-TH ng metal detector or scanner locator. So yung pangalawang mga ka-TH, yung reverse naman yung mga ka-TH, yun yung pababa, south, pointing south mga ka-TH. So i-check nyo mga ka-TH yung kanyang baba, pointing south, 2 to 3 meters din yung distansya mula sa puno. I-check nyo ng metal detector, kung mayroon yung dalang scanner locator, i-check nyo mga ka-TH. Posibleng mayroong yan mga ka-TH na items dahil nga isa sa mga old trees ay marker po ng mga Japanese mga Hapon noon mga ka-TH. So maganda ito pong mga ka-TH, isang legit na puno ito mga ka-TH dahil talagang sobrang tanda ng mga ka-TH. So ang gawin nyo lang mga ka-TH, i-check nyo yung unang-una, sabi ko nga mga ka-TH, yung east, i-check nyo yung west, i-check nyo yung north, i-check nyo din sa south. So gamitan nyo mga isang metal detector, yung mula sa puno 2 to 3 meters yung paikot, north, south, east, west mga ka-TH. So wala namang mawawala mga ka-TH kung yung iti-check. Ang maganda lang mga ka-TH, kapag mayroon kayong dalang metal detector, treasure hunting equipment, metal detector or scanner locator. So the best talaga yung mga ka-TH kasi nga kung wala po tayong dala, so asa tayo sa decoding, mahirap mga ka-TH itutuko yan lalo na kapag yung marker ay wala siyang sign, wala siyang naka-engrave na mga signs na pwedeng matukoy kung saan yung mga pointing area. So mahirap yung mga ka-TH. So the best talaga mga ka-TH kung mayroon kayong dalang metal detector or scanner locator. So yun nga mga ka-TH, so yun nyo, i-check nyo yung east area, then yung opposite, yung west area, yung north area, and south area mga ka-TH. So, sa tingin ko mga ka-TH, ito yung old tree. Ay maganda po ito mga ka-TH na pwedeng magiging isang marker nga mga ka-TH ng mga Hapon noon. Posible yan mga ka-TH kasi nga ang mga puno mga ka-TH, lalo na pag pag deform, mukhang mayroong palaisipan siya mga ka-TH kasi pwede ito nung di gaanong di gaanong malaki pa ito noon, pwedeng dineform ito para lamang magiging kakaiba siya sa puno para paglaki o pagtanda, iba siya sa mga puno. Kasi yung ibang puno, yung mga katabi niya ay tuwid. Yun yung napapansin ko rito, mga ka-TH. So ito ay talagang deform. So pwede siyang sinadya, pwede siyang binend, na pwede siyang magiging kakaiba na siya sa paningin ng tao mga ka-TH. So napakaswerte po ito mga ka-TH kung ito ay talagang man-made po yung kanyang pagka-deform o talagang sinadya mula siguro nung maliit pa ay dineform na
siyempre paglaki talagang ganyan na ang ano, ang kinalabasan. So, napakasuwerte po ng, nakakita nitong, punong kahoy kasi posibleng isang marker po ito ng, Hapon noon. So, ito mga ka-TH, ah, ah, napaka, suwerte ng lupain namin 'to kung sino yung may-ari ng lupa nito, na na kung saan, naroon itong, punong, malaking kahoy na, isang, talagang matanda na. So, nasa mga 90 years na siguro ito or 100 years na. So, mga ka-TH, sana po nakapagbigay ako ng, linaw, nakapag-decode ako ng, kung hindi man tumpak yung aking decoding, so sana nakatulong pa ako sa ating, na humingi ng, sa pag-decode po yung ating isang ka-TH. Thank you so much mga TH for watching. God bless us always.